Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po muna ay manalangin, mga minamahal. Taas natin ating makamay. Opo, dakilat na pagpala, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagagalit, sa sa kahabagan, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawain at tapos at higit sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma Pastor and Time Prophet, beloved of all, Evangelist Wilder Almeida. Kami po ay nagpakumaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi malapay noon. Ikaw po maglagay makatagal dapat because ikaw po aking naasahan mo sa pangunawa, kaisipan ng bawat napikinig at patuloy mo kaming sabahan na yung Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan, cast out, be bound into hell, and be there forever. In the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupulit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved of Evangelist Wilder Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at alaala ng ating beloved Honorable Pastor, our beloved Mama Dear. Nagpabot din po ako ng paggalang pagbati sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating live broadcast. Ating tatalakayin, pamagatan po nating end time events. End time events, mga kaganap sa pagtatapos ng panahon. End time events, mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The Gospel according to Matthew chapter 24, verse 22. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Verse 36. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Verse 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 24, talatang 22 at 36 at 39. Beloved Brother Hill, verse 42, Matthew chapter 24, verse 42, 42, 36 and 29. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. 36, dito po sa 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. 29, datapwat karakarak ang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Amen. Amen. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal salita. Palakpakan muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po muna ay sabay na pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. At ang lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. End time events o mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Kamakailan lamang mga minamahal, nangyari ang lindol sa dako ng Taiwan
at maraming napahamak. At nung isang araw lamang sa dako ng New York, mga minamahal, New Jersey, kung di po ako magkamali. At ngayon, ang PBOX, mga minamahal, ay may nagsasabing may darating na 8.2. At ang kaganapang ito, ang mga lindol, mga kalamidad na darating, mga minamahal, ay dati na nakasulat sa banal na kasulatan. At ito ay ating napakinggan, napangaral na ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At sinasabi, mga minamahal, sa ating nabasa, ito'y sinasabing mga ganapan sa pagtatapos ng panahon. Ayot sa gusto natin, mga minamahal, ay mayroong kaganapan. Sa ating sarili, ang kaganapan ay tayo'y mangarap. Hindi yan masama, mga minamahal. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, na nagaganap ang mga bagay na ito, huminto tayo sa ating paghinga, o huminto sa paggawa, o huminto sa pagsusumika. Hindi yun ang ibig sabihin, mga minamahal. Ang ibig sabihin sa sinasabing end-time events ay update natin ang ating sarili, ano ang magaganap. Para kung ano man ang ating gagawin, mga minamahal, gagawin natin ito ayon lamang sa ating pangailangan at mananatili pa rin tayo sa kamay at presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga patuto ating napapakinggan, kagaya kanina, mga minamahal, nakaka-bless yung patuto ng ating beloved sister from Samar, mga minamahal. Pero meron siyang nasasabi na siya ay tumalikod, yung kanyang beloved papa ay tumalikod at nakabalik sa mahal na Panginoon. Yung side na yon, mga minamahal, ang nakukuha, mga minamahal, ng mga nakikinig ay yung pagtalikod, mga minamahal. Hindi nila nakukuha yung risk kapag ikaw ay tumalikod. Naintindihan yung ibig ko sabihin? Yung pagtalikod na nakabalik, yung side na yun ang kanilang nakukuha, yung kanilang nauunawaan. Kaya ngayon, mga minamahal, ang mangyayari, tatalikod muna ako. Yun nga, halos isang pamilya ang tumalikod, nakakabalik sa mahal na Panginoon. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Dapat, kung ikaw ay magtatrabaho ng iyong kaligtasan, ipagtrabaho mo lang ang sarili mong kaligtasan. At kung titingin ka sa puwing, mga minamahal, huwag mong titignan ang puwing ng iyong kapwa, tignan mo ang sariling puwing ng iyong mga mata. Na ang ibig sabihin, huwag mong tignan ang kaganapan nangyayari sa kapwa mo, baka gayahin mo at sa paggaya mo, yung naganap na panunumbalik nila at natanggap na pagpapala ay hindi mo matanggap. Bakit? Dahil nga may sinasabing end-time events o mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Sabi ng ating nabasa sa 42, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paparito ang Panginoon. Ang sabi ng verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Sa madaling salita, mga minamahal, yung second coming ng mahal na Panginoong Jesus, ng ating pinakamamahal na Jesucristo, walang nakakaalam nito. Hindi mo masasabi, mga minamahal, na ikaw ay maglelo muna, kagaya ng iyong napakinggan, at sakaling dumating ang pagkakataon, and that is another chance for you, na ikaw ay makabalik at mabigyan ng another chance. Hindi natin pwedeng sabihin. Dahil ang sabi, walang nakakaalam. Ang ibig sabihin niyan, anytime now, ngayon pa lamang, maging sa oras na ito, ay maaaring bumalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanong, ano ang katuparan ng iyong pangarap, mga minamahal? Ano ang katuparan ng iyong pangarap kung ngayon na dumating ang ating mahal na Panginoon? Kaya ang sabi ng verse 29, datapwat karakadakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan. Sa madaling salita, mayroong kapighatian. Ayaw mo sa gusto, ay mayroong kapighatian. Ang tanong, mga minamahal, nandiyan ka ba? Kabilang ka ba sa kapighatian yan? Paano kung inabutan ka sa kalagayang ikaw ay naglaylo at umaasa lamang sa another chance, mga minamahal, na tatanggapin mo mula sa mahal na Panginoon? Gayong sinasabi, karakadaka, mga minamahal, pagkatapos ng kapighatian, ang araw, ang buwan ay nagdilim. Next day. Bukas, mga minamahal, total eclipse. Paano kung yung sinasabing
eclipse, ay ito na palang sinasabing karakadakang kapighatian na pagdilim ng buwan at ng araw. Sasabi ay, sa Mexico lang naman yan. Tayo may sabi niyan. Hindi natin alam kung ano ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, Diyos lamang ang nakakaalam ng dakilang araw na yan. Ituloy natin ang basa, ang sabi, karakadaka pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan, ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at malalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ang ibig sabihin, pag inunawa natin ito, ang isang pusikit na kadiliman, walang liwanag ang buwan, walang liwanag ang araw, maging ang bituin sa langit ay babagsak, maging ang makapangyarihan ay babagsak. Ang ibig sabihin, wala ng buhay pang maayos sa daigdig na ito. Ang tanong, nasaan ka pagdating ng araw na yan? Ikaw ba'y nakahanda na? Yung bang pangarap natin na binibigyan natin ng katuparan, na isama na ba natin sa ating pangarap, mahal na Panginoon? Pangarap ko lang ito. Ang higit kong pangarap, mahal na Panginoon, nung sinasabi mo, may kang babalik na upang malahin na ang pinakakong buwan. Narinig niyo ba yung sinabi ko? Naintindihan natin? Kasi nawawala yung sound ko. Mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Una, ang sinasabing, the day after tomorrow. This is one of the event at the end time. Sinasabing, the day after tomorrow. Ang araw pagkatapos ng bukas. Kindly po, basahin natin. The book of Proverbs, chapter 27, verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. The book of the Gospel according to St. Luke, chapter 21, verse 22. For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 25. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. 26. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth. For the powers of heaven shall be shaken. Verse 28. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. God bless you po. God bless you po. Kawikaan Kapitulo 27, versikulo 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Dito po maminamahal sa Lucas Kapitulo 21, ang talata 22. Sapagkat ito ang mga araw ng pagiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Dito po sa 25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan, at ang bituin at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa at matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipaglupaypay ang mga tao dahil sa takot at hindi maghihintay dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat nangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Dito po sa 28. Darapat kung ang magpasimulang mangyari ang mga bagay nito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak para makas out ang gawa ng kaaway. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. The day after tomorrow, ang ibig sabihin, ang araw pagkatapos ng bukas. Ano ang araw pagkatapos ng bukas, mga minamahal? Meron ba tayong aasahan sa araw pagkatapos ng bukas? Pagkatapos ng araw na ito, mga minamahal, darating ang susunod na araw, meron ba tayong aasahan sa susunod pang araw? Sabi ng ating nabasa, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano
ang ilalabas ng ibang araw. Hindi pala natin alam kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ang sabi, huwag mo yang ipaghahambog. Ang ibig sabihin, huwag mong aasahan. Huwag mong ipagmamalaki. Huwag mong sasabihin sa araw ng bukas, may katuparan ng pangarap mo. Huwag mong sasabihin sa araw ng bukas, ito ang gagawin mo. Huwag mong sasabihin sa araw ng bukas, ang pagtatagumpay ay para sa iyo. Dahil banal na kasulatan na nagsasabi, mga minamahal, ang araw pagkatapos ng bukas ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sa Lucas na ating nabasa, 21 ang talata ay 22, ang sabi, sapagkat ito ang mga araw ng paghiganti upang maganap ang araw o ang lahat ng mga bagay na nasusulat. So ang araw, pagkatapos ng bukas, ang sinasabi, the day of vengeance, araw ng paghihiganti, ang sabi, upang magkaroon ng katuparan ang mga nasusulat. Kaya bago pa magkaroon ng katuparan ng pangarap mo, magkakaroon din ng katuparan ang nasusulat. Ang tanong, sino ang unang magaganap o ano ang unang magaganap? Ang pangarap mo ba o ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kung ang pangarap mo ang nagkaroon ng kaganapan, and that is not a vengeance, that is not the day of vengeance, sabihin natin, nasa iyo ang pagkakataon. Pero kung nasa iyo ang pagkakataon at sa pagkakataon mo, iniwan mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo dahil ikaw ay nakapokus sa iyong pangarap, pagkatapos ng araw, meron na namang bukas at pagkatapos ng bukas ay may kinabukasan, and maybe that is the day of vengeance. Kung dumating na ang araw ng paghihiganti, ang meron ka, pakikinabangan mo ba? Ang katuparan ng pangarap mo, pakikinabangan mo ba? Anong sabi ng ating nabasa? Verse 25, ang sabi, magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at sa mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng mga dagat at sa mga daluyong. Magkakaroon pala ng kasalatan, mga minamahal. Sa pandemic nga lang, na ating naranasan, sa COVID pa lang, maraming pangarap na ang bumagsak, mga minamahal. Dito lang, yung iba, hindi na sila updated. Pero ang totoo niya, kahit ang mararangal na tao, nawala sa sarili nila sa panahon ng pandemic na yan. Na kung tutusin na sa kanila ang lahat ng bagay, bakit pagdating ng pandemic, nawala sila sa sarili? Isang kilalang taong mayaman sa Pilipinas na ito, dahil dyan, namatayan ng anak, mga minamahal. Sa ibang bansa, marami tayong kababayang binawian ng buhay. Iba't ibang lahing binawian ng buhay, mga minamahal. Ang tanong, bit-bit ba nila yung kanilang pangarap? Nakatulong ba sa kanila yung sinasabing pangarap pagdating ng tinatawag ng araw ng paghihiganti? Sabi ng ating nabasa, darating ang kasalatan at dadaluyong mga kapighatian. Sabi ng verse 26, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng salibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ayun ang kaganapang sinasabi, panglulupaypay. Wala nang lakas, wala nang Diyos na mayroong pag-ibig, wala nang Diyos na magpapabay ng iyong pangailangan na, wala nang Diyos na magliligtas sa iyo sa pagkapahamak, sapagkat ang kinabukasan sa araw ng bukas ay araw na paghiganti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung hindi pa yan ang wakas ng daigdig, maaring paghihiganti ng Diyos sa araw-araw na ginagawa mong kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, araw-araw tayong patatawarin ng Diyos. Tama yan, pero darating din ang araw, wala nang araw sa kinabukasan na tatanggapin natin ang kapatawarang at pag-ibig na nilalaan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng 28, na dapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo sa langit at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magtataas ng ating award. Hindi tayo magtataas ng ating achievement.
Hindi tayo magtataas kung ano ang ating natanggap. May bagong bahay, kotse, pera ba tayo, naparakalan ba tayo? Hindi natin yan maitataas. Sabi ng ating nabasa, pagdating ng araw na yan, ang itaas mo lang ang iyong ulo, tumingin ka sa langit, malapit na ang iyong kaligtasang ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Ang pagiging ng Diyos ay hindi para sa iyo. Yan ay para sa mga taong tumalikod at ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabing end time events ay magkakagaroon ng kaganapan sa kanila. Ang sinasabing ang araw pagkatapos ng bukas ay magiging pagkapahamak at hindi pagkaligtas sa kanila. Pero ikaw na nagpapatuloy at naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sinasabing the day after tomorrow ay kaligtasan para sa iyo. Ang simple mong gagawin, itaas ang iyong mata sa langit at makikita mo ang pagliligtas na gagawin ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos niyan, may sinasabing from a distance. Ang ibig sabihin, mula sa malayo. Ano ang meron mula sa malayo? Basahin po natin, kindly. The book of Psalm chapter 14 verse 2. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Verse 1. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The book of Psalm chapter 91 from verse 14 up to verse 16. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. God bless you po. Ito sa mga awit, kabanatang 14, 2, balik sa 1. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak na mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakunawa na hinahanap ang Diyos. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Ito po sa awit 91, 14-16. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at paralangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak ng may pasasalaman. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord ng may kagalakan. End time events, ang unay sinasabi the day after tomorrow, and then after this, ang sinasabing from a distance. Na ang ibig sabihin mula sa malayo. Ano ang meron mula sa malayo? Ang sabi ng verse 2 na ating nabasa sa Psalms chapter 14, tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Ito pala yung sinasabing from a distance. Mula sa mga layo, tinutunghan o tinitignan ng Diyos, mga minamahal, ang mga tao upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Pero ano ang nakita ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng verse 14, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na magawa, walang gumawa ng mabuti. Yun ang nakita mula sa malayo ng ating mahal na Panginoon sa mga mangmang na hindi inunawa na mayroong Diyos, bagkos sila ay hindi gumawa ng mabuti at sila ay gumawa ng masama. At meron din naman nakita ang mahal na Panginoon mula sa malayo. Sabi ng ating nabasa sa Psalms 91, verse 14, ang sabi ng verse 15, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya.
merong nakita mula sa malayo ang ating mahal na Panginoon, mga taong humanap sa Kanya at naglagak ng pag-ibig sa Kanya. Ang sabi ng first phrase na ating nabasa, ito ay nakita ng ating mahal na Panginoon. Kung paano nakita ang mangmang nagsasabing walang Diyos at hindi gumawa ng mabuti, bagkus kasuklang-suklam, meron ding nakita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, sila ay humanap sa Diyos, naglagak ng pag-ibig sa Diyos. Ang sabi, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Ang taong ito na nakita ng Diyos mula sa malayo, ay may kaligtasan para sa mahal na Panginoon. Dahil nalaman niya kung ano ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin mga ating kalagayan, mga minamahal, kung mula sa malayo ay nakatingin ang ating mahal na Panginoon, kung merong mga taong ayaw humanap sa Diyos, pinagpala tayo. Bakit? Nahanap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napakinggan natin ang mga pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon na isang pangangaral puno ng kapangyarihan na ipinakilala sino ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran at nakilala natin ang totoong Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pinagpala tayo. Nandito tayo ngayon sa katotohanan ito. Nataglay natin ang 100% na tinatawag kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Ang sabi ng verse 16, ano ang meron, mga minamahal, nakita ng Diyos na naglagak ng pag-ibig sa Kanya. Ang sabi, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa Kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at paparangalan siya. Aking bubusigin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung kabilang tayo rito at maganap ang sinasabing end-time events, mga minamahal, wala kang pangamba. Natutulog ka man o gising ka man, naglalakad ka man, ano man ang ginagawa mo, kasama mo sa pangarap mo ang ating mahal na Panginoon. Naglaga ka ng pag-ibig sa Diyos. Yan ang nakita sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi ka kasama dyan. Sabi ng ating labasa, ang meron ka ay tumawag sa Panginoon. Ang Panginoon ay sasagot sa iyo. Ang meron ka ay kaligtasan. At ang sabi, bubusigin ka sa mahabang buhay at ipakikita sa iyo ng Diyos araw-araw ang kanyang pagliligtas. Itong sinasabing from a distance. Malayo man ang ating Diyos, maging masama ka o mabuti, hindi ka makatatago sa ating mahal na Panginoon. Nakikita ng ating pinakamahal na Jesucristo, ano ang ginagawa mo, maging ikaw ay masama o mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos nito, nakita na tayo ng ating mahal na Panginoon, another end-time event ang sinasabing the longest day. The longest day, ang ibig sabihin, ang pinakamahabang araw. Ano ang ibig sabihin nito? Kindly po. The book of Luke chapter 16 from verse 19 and the following. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed,
so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. God bless you po. Ako na po magbasa sa Tagalog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ako na po sa Tagalog para hindi masayang oras natin. Ito yung sinasabing the longest day. Bakit sinabing the longest day? One of the end time events. Isa ito sa sinasabing mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Sabi ng verse 19 na ating nabasa, meron daw isang taong mayaman. Ang sabi, siya'y nagdadamit ng kulay ube, masayang lino, araw-araw ay kumakain ng sagana. Bakit? Ang sabi, dahil siya ay mayaman. Sabi ng verse 20, kalakip nito isang pulube, ang sabi, ang pangalay Lazaro, lipos ng sugat, inilalagay sa kanyang pintuan. So dalawang tao na magkaiba ang kanilang katayuan. Isang mayaman at isang pulube, mga minamahal. Ang sabi ng verse 22, mangyari namatay ang pulube at siya'y dinala sa anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Sabi ng ating nabasa, ang dalawang taong magkaiba ang kalagayan, isang mayaman at isang mahirap, dumating ang panahon, sila'y parehong namatay. Ang sabi, ang si Lazarong mahirap na pulubing may karamdaman, matapos mamatay, karakadaka, sila'y inilibing pati ang mayaman. Subalit si Lazaro ay dumilat sa piling ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Saan naman dumilat ang mayaman, mga minamahal? Ang sabi rito sa verse 23, at sa Hades na sa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw niya sa malayo, si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapumpunan. Si Lazaro ay namatay sa piling ni Abraham, ibig sabihin sa piling ng Diyos, ang mayaman ay namatay, nasaan siya? Nasa Hades ng pagdurusa. Ang sabi, mula roon sa kalayuan, ay nakita niya si Abraham at si Lazaro ay nasa shipping o sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, katabi ng Panginoon. Ituloy natin ang basa. At sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ano kalagayan ngayon ng mayaman matapos magpakamayaman na walang Diyos na pinaglilingkuran? Ang pangarap niya yumaman, maging sagana ang buhay, kumain ng masarap na pagkain, nakamtan niya, mga minamahal. Pero pagkatapos ng buhay sa lupa, magkaiba naman ang kanyang kalagayan. Ang sabi mga minamahal, siya ay nasa lugar ng pagdurusa. At doon sa malayo, sa lugar ng pagdurusa, ay nakikipag-usap kay Amang Abraham na sinasabing, isugo si Lazaro at itubog lamang ang daliri sa tubig at ilagay sa kanyang labi, ang sabi ng mayaman, sapagkat siya ay naghihirap sa alab na yaon. Ibig sabihin, hindi maganda ang kanyang kalagayan, siya ay nasa paghihirap. Anong sagot ni Amang Abraham? Verse 25, datapot sinabi ni Abraham, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapat ngayon, inaalo siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Ipinaliwanag ni Amang Abraham, mga minamahal, bakit siya nasa kahirapan at bakit si Lazaro ay nasa lugar ng tinatawag na kagalakan. Ang sabi, dahil sa lupa, tumanggap ka ng mabubuting bagay. Ang ibig sabihin sa mabubuting bagay, mabuti sa kanya yon, hindi niya inisip na may mas mabuti ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Samantalang si Lazaro, mga minamahal, si Lazaro, isang pulube, napakahirap, may karamdaman pa. Ang sabi, meron siyang sugat, walang kagalingan. Pero kahit kailan, hindi siya nagtampo sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya gumawa ng masama, hindi siya nagnakaw. Hindi niya ninakawan ng mayaman, mga minamahal, kung ano ang biyaya ng Diyos, yun ang kanyang tinatanggap. Pag ang mayaman ay nagtapon ng ngumo, tila-tilang pagkain, yun ang kakainin ni Lazaro, wala siyang reklamo, mga minamahal. Samantalang tayo, nang tayo tinawag ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos natanggap natin. Natanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan, natanggap natin ang kagalingan ng ating karamdaman,
Ang aking ketong ay gumaling na walang balikan. Ang inyong karamdaman ay gumaling. Ang ating pusong puno ng kaguluhan ay nagkaroon ng kapayapaan. Ang ating mga problema nagkaroon ng kalutasan. Naranasan natin tayo'y nanalangin. Dinilig tayo ng ating mahal na Panginoon. Naranasan natin sa disgrasya. Pinag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Naranasan natin ang ating mga kaaway ay naging kaaway ng mahal na Panginoon. Ikumpara kay Lazaro, walang mabuting bagay na tanggap si Lazaro mula sa ating mahal na Panginoon. At wala rin tayong mababasa na si Lazaro ay humingi ng anuman sa Panginoon. Isa lang ang pangarap ni Lazaro, matatapos ang lahat ng hirap sa lupa, pipikit ang kanyang mata at muling didilat sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang simpleng pangarap ay nagkaroon ng katuparan at ang mayaman din naman ay nangarap na sasagana ang kanyang buhay sa kanyang pangarap. Walang Diyos na kasama, natanggap niya rin ang kanyang pangarap. Pagpikit ng kanyang mata, wala siya sa piling ng Diyos na may kagalakan, nandun siya sa lugar ng pagdurusa, and that is the longest day. Yan ang sinasabing pinakamahabang araw. Bakit pinakamahaba? Yan na kasi ang kanilang lugar. Yan na ang kanilang tinatawag na permanent dwelling place. Diyan na sila titira forever and ever. Ang mayaman sa lugar ng pagdurusa, for the longest day, sa mahabang panahon, hanggang sa hatulan, si Lazaro sa piling ng Diyos hanggang ibigay ng Diyos ang award para kay Lazaro, sinasabing the longest day. Kaya isipin natin yan, mga minamahal. Saan mo gustong gugulin ang mahabang araw mo, mga minamahal? Saan mo gustong gugulin? Babaliwalain mo ba ang ibinigay na provision sa iyo ng mahal na Panginoon? Samantalang si Lazaro, bakit isinulat sa banal na kasulatan? Isang taong walang natanggap na mabuting bagay sa mahal na Panginoon. Pero may pangarap siyang isang araw makakapiling niya ang ating mahal na Panginoon. Tayo natanggap natin ang lahat ng ating hiningi sa mahal na Panginoon. Meron pa tayong pangarap. Pagkatapos ng pagpapalang ito, isang araw, ang the longest day ay para sa atin, hindi sa lugar ng pagdurusa, sa lugar, sa piling ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At pagkatapos ng lahat ng ito, the end time events, ang pinakahuli ay sinasabing better country. Ang ibig sabihin, isang mabuting lupain. Ito ang ating sinasabing tunay na tahanan. Last verse, kindly po, maghanda ating magpaawit, mga manugtog. The book of Hebrews chapter 11 verse 16. But now they desire a better country, that is an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain na sa makatuwid baga ang sa langit. Kaya hindi sila kinahihiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating malapenoon. Last verse na yan. Yung ating lakas na may galak na palakpak, pasasalamat sa mahal na Panginoon. Sa mga sinasabing end-time events, ang nasa atin ay better country. Ito ang ating mamanahin, inheritance natin mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Better country, ang sabi, ito daw ang ating nasain. Ang sabi, ngunit ngayon, ay nagnanasa sila ng isang lalong magaling na lupain. Ano yung magaling na lupain? Sinasabing better country. Ang sabi, sa makatuwid bagay, ang sa langit. O, ito yung sinasabing better country. Isang magaling na lupain. Mga minamahal, one of the end time events, nasa magaling na lupain ka na. Pagdilat ng mata mo, nasa mabuting lupain ka na. Nasa langit ka na. Ang sabi rito, sa langit, hindi sila ikahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Yung palang langit, isang bayang inihanda sa tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa sinasabing end-time events, dalawang bagay lang ang patutunguhan ng tao. Saan ka tutungo? Ano yung tatanggapin? Ang sinasabing paghihiganti ng Diyos at ikaw ay dadako doon sa sinasabing
the longest day, yan na ang iyong lugar forever and ever, o ikaw ay nasa better country, ang tatanggapin mo ay inihandang bagong bayan, isang mabuting lupain na hinanda ng Diyos para sa iyo. Kayo na po ang sasagot niyan pag uwi niyo sa bahay. At kayo rin ang makasasagot sa sarili niyo pag humarap kayo sa salamin. Kausapin niyo ang sarili niyo. Kausapin niyo. Sabihin niyo, kung kayo brother o sister, kausapin niyo, sabihin niyo, meron palang sinasabing end time events. The day after tomorrow. Ang sinasabing ang araw pagkatapos ng bukas. Yung kayang pangarap ko, sa araw pagkatapos ng bukas, kasama kaya ang mahal na Panginoon. At pagkatapos ito, may sinasabing from a distance. Mula sa malayo, ako ba'y natanaw ng Diyos na naglalagak ng pag-ibig sa Kanya. At sinasabing the longest day, saan ko gugulin ng pinakamahaba kong araw? Doon ba sa lugar ng pagdurusa? O sa langit, sa sinasabing better country na inihanda ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kausapin niyo yung sarili niyo, kayo rin ang sasagot. Lahat tayo'y tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng dala niyong baguhan, dalhin niyo sila sa harapan. Ayaw at sa gusto natin, yung sinasabing end time events o mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon ay magaganap. Ang sinabi ng PBOX na 8.2 intensity na earthquake na darating. Pag yan ay naganap, wala kang gagawin. Huwag kang magbitbit ng kahit ano, lumuhod ka lang, tumingin ka sa langit, ang sabi ng ating nabasa, malapit na ang iyong kaligtasan. Kaya sa lahat ng baguhang dala nyo, hihintayin natin sila habang tayo umaawin, mula sa left and right wings, nasa ilalim, nasa mga garahe, nasa labas ng benyong ito. Dalhin nyo sila sa harapan. Nasa kanila ang pagkakataon sa araw na ito. Sabi ng awiting ito, kapatid, halika na at magsisi. Tayo po umawin. Hanggang kailan kaya tayong naririto? Ito'y tanong na may kasagutan. Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sino ang magsasabi? Sino ang magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, Kapatid, halika na at magsisi. halika na magsisi. Pakiulit po natin. Ulitin po natin. Hanggang kailan kaya tayong narito? Tanong yan ang marami. Hanggang kailan tayo Hanggang narito? kailan kaya matitiis? Hanggang kailan natin titiisin ang mundo? Sinong magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, halika na. halika na magsisi. Hallelujah. Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpurisa na Kanya. Hindi na kailangan maghirap ka pa. Kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Ulitin po natin, tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa. Tayo'y magkaisa, magpurisa ngalan niya. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Ngayon na kapatid ang panahon. Na kapatid ang panahon. Ang Diyos ay naghihintay ng iyong tugon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan magpaghintayin mo ang Panginoon. Hallelujah. Paghintayin mo ang Panginoon Upang maligtas. upang maligtas na Ulitin po natin yan. buhay mo. Hallelujah. Ngayon na kapatid. Hallelujah. Ngayon na ang panahon. ang panahon. Ang ating Diyos ay naghihintay sa iyong tugon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo? Kailangan bang paghintayin
at lumakad, kapatid. Tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito, Dulo ito'y may naghihintay sa atin ay may naghihintay. Dapat na mo sa kanila. pagtungo sa kaharian. Hallelujah. May likha Upang mabuhay. upang mabuhay na kasama niya. Tayo na tumayo at lumakad, kapatid. Tumayo at lumakad, kapatid. Ang Diyos ay naghihintay sa atin. Dulong ito'y may naghihintay sa Ito'y daan patungo sa kalihan ng ating may likha. patungo sa kaharian ng may likha. Upang mabuhay. Upang mabuhay na kasama Hallelujah. Tayo na, kapatid. tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap pa upang mabuhay na maligaya. Tayo na, kapatid. Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Mga iniibig, ating napakinggan ang napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan, na ito po ay maging reminder, paalala sa bawat sa atin, maging sa mga bagunan dito ngayon, mga sa ating work of school. Natutong na tayo po na sa huling panahon ng mga inibig ko. Ang hinihingi lamang ng ating marunong sa bawat sa atin, ibalik natin yung una nating ningos ng pag-ibig sa ating pinakamamahal na panahon, na tayo lumakad ng ayon sa kanyang katwira. Ang pangarapin natin, mga inibig ko, ay makasama tayo anytime na babalik ang ating pinakamamahal na panahon, na tayo lahat ay tatnan na sa mainit na paglilingkod. Walang kulubot, walang kapintasan, mga inibig ko. Alisin ang mga galit, puot, pagkabahabahag, magkakampi-kampi, mga inis, anumang mga bagay na mga pita na laman, ito po'y ating alisin upang anytime na babalik ng Diyos, mga inibig ko, nakakatiyak tayo na tayo haharap sa ating pinakamamahal na panahon. Tayo mismo ang nakakalam, tayo mismo ang makakasagot kung tayo po may handa na sa kanyang nalalapit na magkabalik, at yan po'y anytime now, mga inibig ko. Kaya minsan pa natin papurihan natin para Panginoon. Itaas mo kami mo, kapatid. At minsan pambulay-bulayin mo kabutihan ng Diyos, na dito hindi lang kulang sa atin at minawala pastodo. Wala namin ng family, minibig ko, na tayo kinurang pinangaralan. Paghawakan natin ang ating kaligtasan. Anytime ang Diyos ay babalik, ibubuksan natin Diyos ang kanyang gas sa mundong ito. Subahan bago mangyari yan, tayo lahat ay mabuhanin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Daang patungo sa kaharian, may likha upang mabuhay na kasama niya. Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya.
Amen. Praise the Lord. God bless you. God bless you. And praise God. David, God bless you. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, kayo po'y pinagpanalubos ng ating mahal na Panginoon upang kayo makakatiyak na makakasama sa huling pagbabalik ng ating mahal na tayo pagkatay na sa huling panahon na merong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po ang gaganapin nyo ngayon sa oras na ito. Unang-una yung faith, pananampalataya. Nang sabi sa banal na kasulatan sa 10:17 ng Roma, ang pananampalataya po'y nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi pa ng banal na kasulatan, Hebrews 11:1 and 6, mga inibig ko, pananampalataya, isang bagay na hindi mo nakita sinampalatayan mo, yun nalulugdan ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan sa isang mampalataya ng isang Diyos na siyang tagapagbiganti sa nagsihanap sa Kanya. Napakinggan niyo po kanina mga pato, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang maliit na palataya ng puso niyo pong magagamit sa nalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ng pananampalataya minipig. Pangalawa, yung godly repentance, yung sa pagsisisi. Ang sabi sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasala at walang umabot sa kalawatan ng Diyos. There is no righteous, no not one. Wala sa mga matwid, wala. So para tayo maging matwid sa harapan ng mahal na Panginoon, kinakailangan tayo po yung magsisi ng taos puso. Ito po yung kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo na dati mong ginagawa. At upang may sagawa mo, ang tunay na ganap na pagsisisi, kinakailangan ganapin mo ang ikatong elemento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad sa mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo pinilubog sa tubig, lahat ang taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sunod kasama ng lubog sa tubig. Pag ahon mo, naiwan na ito lahat, isa ka ng born again kisang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yun, ang buhay mo ngayon lakad na patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-4. Baptism of the Holy Spirit, baptismo ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa Kanya. So paano ka magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan yung pagkapatuloy, pananatili, sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan dito ngayon sa harapan, maging sa ating beloved webcast viewers, pakitas po niyong 2 kamay. Pakipikit na po niyo mga mata at mula sa inyong puso, gayahan niyo po yung aking panalangin na sasambitin kasama ang taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kaya magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mamahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikapin pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahala para sa Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangandalang ng taong nilang isang aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista Will Armeda and Papa O God, sa aming mga iniibig na mga baguhan dito ngayon sa harapan, maging sa aming beloved webcast viewers at tumanggap sa oras ito, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simulain ng kanilang marubrub na pagliksyon, O Diyos. Iligtas mo rin, maging kalamang masabuhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa 4 na regimento ng kaligtasan, 2 pa lang siya sa gawa, panampalataya pagsisisi.
After po ng ating closing prayer mamaya, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong basta uwi na hindi po magbabaptismo, sapagkat kung kayo po uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin ayaw niyo mapatawad ng Diyos ng kasalanan, ayaw niyo gagawin yung karamdaman, ayaw mawala ng mga problema. So basta pag-uwi niyo mamaya, ganapin niyo ikatlong elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig, sa na bagay. Pag-uwi niyo po mamaya, baon-baon niyo ang kapatawaran, kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Asa niyo pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, baptismo ang kanyang banal na Espiritu. At bilang mga anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin ang masalangit bilang kanyang mga anak, kaya sa ating mga pangailangan, pray for the sick, aking pong binibigay pong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco Imo. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Hill. Tayo po mag-isang dumalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga pangailangan. Sumampalataya po tayo, mga minamahal, na sa ating dakilang Diyos ay walang imposible na may mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Magsisipo muna tayo. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na Malapastor Evangelist Waldes Almeda, your end-time prophet, narito kami sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon, nagpapakubaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan sa iyong pagkakasal, pagkukulang sa iyo, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, at tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik, at magamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakarami pang baligtas na mga kalugabing mo kaming ilaw at asin sa libutan ito. Diyos, hallelujah, hallelujah. Aming pasasalamat, dakilang pasasalamat, tinalay po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Pinagkalubang kami ng totoong mga magulang sa aming kagalang-gal, mahal Pastor, beloved Mama dear, beloved children, mahal na Panginoon, upang kami ay maging sakdal sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Ano man mangyari, mahal na Panginoon, mananatili kami naglilingkod sa iyo na may takot at panginginig, mahal na Panginoon. Ang patuloy na kalakasan, mabang buhay, aming kagalang-galang, mahal Pastor, and all beloved children, mahal na Panginoon, lubos malabing nasalamatan upang maging daan, upang ang nag-iisang ebanghelyo na makapangyarihan, mahal na Panginoon, may papangal po muna sa buong mundo hanggang sa pagbabalik, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa iyong mga hinirang, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilehans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman, at isipin mo natin ating gagalang-galang mahal Pastor Evangelist Waldes Almeda, the end-time prophet of a loving God, ang naglehans po sa ating mga minamahal, at i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo man yan, mga minamahal, isa-isa po natin banggitin sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mental problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, financial problems, poverty, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be healed. He prophets us stop right now. What's begun in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Pasalamatan po natin dakilang Diyos, may namahal na lahat ng ating mga kahilingan tinugunan ng ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Isigaw po natin ng buong lakas, may namahal, ang very powerful words na hallelujah, praise the Lord, 3 beses, mami namahal. Diyan po sa taas, wag na po tayong lulukso dyan, mami namahal. Praise the Lord. Sisigaw na lang ng buong kalakasan, mami namahal. Sa baba na lamang po ang lulukso, mami namahal. Sabay-sabay po tayo! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Glory, glory, glory to God! Thank you so much, dear Jesus! We love you so much, dear Jesus! Glory to God! Hallelujah! 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 Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, my mahal. Praise the Lord! At tayo naman pwedadako sa ating po announcements for our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, Brother Odin Picture, Brother Raf Blanco. At mga minamahal, bago po ang ating pong closing prayer through our beloved Brother Ferdy, mga minamahal, muli po, patuloy po ang panyaya po mula sa ating pong minamahal, ating ginagalang na mahal ay Evangelista Wilde, Swaral Ben Alagwets, and siyempre the beloved family po. Mga minamahal, inyo pong sa mga webcast viewers po, kindly inyo pong patuloy na subaybayan ang live streaming po natin through FB page JMCM Central Live Stream, at sa YouTube din po JMCM TV. Mga inyo pong subaybayan and always tune in sa ating pong live streaming upang kayo po patuloy po
po yung makalapit po at makapaglingkod na po sa ating napakabait at mapagpalan Diyos mga minamahal. Every Wednesday and Friday po, 1 p.m. to 6 p.m. po tayo mga minamahal. Sa ating pong Novaliches Paso. At araw po ng linggo mga minamahal, Sunday po, mas marami po mga buhay na patuto at po mapakinggan. Marami po mga makalangit na witin at po maalay sa ating napakadikil Diyos higit sa at ang Ebanghelyo ng pagkaligtasan. This coming Sunday mga minamahal, tentatively po ay dito po tayo sa Amoranto Stadium po mga minamahal. That is tentative mga minamahal. Loobin na mahalap ganun, kundi pa po hindi pa po tayo babalikan ng mahalap ganun. At kung wala po mga iba pong changes po, ay tentatively, dito po tayo this coming Sunday from 10 o'clock in the morning up to 4:30 in the afternoon, mga minamahal. Kindly po, inyo po subaybayan na rin po natin ang ating iba po natin ng mga social media pages po for further announcement para kung may mga changes po o may pagbabago po ay mga updated po tayo. Sapagkat doon po, ina-update po ng The Beloved Family po, mga minamahal, ang ating pong exact schedule every Wednesday, Friday, and Sunday po mga minamahal. Mayroon pa din TV program sa mga baguhan, ang Jesus Miracle Crusade. Yan yung pong panuorin sa Sabado po yan sa Channel 4 mula po 10:30 p.m. to 12 midnight. Ating pong website, you can visit our website www.jmcm.org. For our radio program po, meron po tayong radio program, yung po subaybayan at pakinggan ang Jesus Miracle Hour. Yan po ay nightly Mondays through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight sa radyo DZME, radyo 1530, 1530 kHz sa AM band po yan mula po alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Maaari po kayong tumawag mga naman sa mga mga viewers po, nagnanais po mag-request ng panalangin at pagpapaya po. Flash po ang mga numbers po natin. Some of our numbers are 837-291, 948-375-1148. At mga minamahal, muli, ang kaya bago pa po ako magpatuloy po, calling the attention ng mga choir members natin. Kali mga beloved choir members po ating bago sa paglisan po, maya-maya ay ating pong assistan yung mga kapatiran po natin. Lalo na po yung mga may edad, mga beloved choir members, assistan po natin yung mga may edad na po, abang sila po ay bumababa po. Yan. Gaya po kanina, mga minamahal, nung giving po ay mayroon pa pong dumating na baguhan, paakyat po sila. Kindly po, mga choir members, assistan natin sila sa bababa sa mga haragdanan upang sila po yung makapag-ingatan, mga alalayan po natin sila hanggang sila po sa pagtawid po nila, hanggang sila po yung makakuha ng kani-kani pong mga sakyan. Ganun rin po mga minamahal, ang ating pong bank account, yan po ay sa Banco de Oro, mga minamahal, para po sa kapakanan ng mga hindi pa po nakakaalam sa Banco de Oro, BDO Fairview Branch at ang mga account names po ng ating pong bank account ay JMCIM, JMC or Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade. Mga account number po ay 000-390-268-577. At dakilan Diyos po ang magpapala sa bawat sa puso natin. Patuloy po, katuwang po tayo ang ating ginagalang minamahal pastor, ating mga kalwa sa pagpapalaganap ng nag-iisang tunay na ebanghelyo sa buong mundo upang mga bilyon mga taong nakahabag po na wala pa pong Kristo sa puso ay madala din po natin sa paanan ng ating pong mahalap pa ganun mga minamahal. Ganun po atin rin po tinatawag ang pansin po yung ating mahal na kapatid po kay Lee, mahal na kapatid, the signatory of the current account number 001136800826. Ngayon po, yung signatory po ng current account number 001136800826 sa SM Cherry daw po ito, Congressional Avenue Branch. Kindly po, maya-maya po. Sapagkat meron lang po to be rectified dun sa the letter which you had sent. At kindly po, tayo na po ang ka na po inanyahan ng bawat sa po itumoyo habang atin na pong binibigyan natin. Minamahal kapatid, ating beloved Brother Ferdy, ating kapwa mga aral. Siya po mga sa panalangin sa ating pong pagtatapos. God bless you po, ating pong beloved ordering preacher, Dr. Rick Larcon. Mga minamahal, tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pong pagtatapos. Dakila at mapagpalang ang banal na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, at sa panalangin ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, your in-time prophet, pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat po. At matagumpay na natapos ang bawat bahagi na yung banal na gawain sa araw ito na ito po'y pinagpalamot nilang isan sa iyong banal na salita na patuloy namin napapakinggan. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Ito'y magsilbing kalakasan, kagalakan namin sa paglilingkod sa iyo.
Lalong higit sa lahat, sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy mong ipinapadama sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa iyong pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa iyong pong pag-uwi. Ingatan mo po ang bawat sa amin, na kayo po'y makarating sa aming kanyang-kanyang tahanan. Ligtas sa lumang disgrasya at kapahamakan, maging sa lahat ng live plus viewers na patuloy na umantabay sa iyong mga gawain. Panghawakan mo sila. At patuloy namin sinusumama sa iyo, pinakamahal na Panginoon, ang gabay at patnubay mo, pag-iingat sa lahat ng kapatiran sa buong mundo. Pagpalain mo kami lahat ang mga banal. Ito pong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, mga kapatid. God bless you po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all po, mga minamahal. Pag-ingatan po tayo natin pinakamamahal na Panginoon sa ating pag-uwi. Glory to God. We love you all in the Lord. Hallelujah. Happy birthday to our dearest dad and baby JJ. We love you, babe. Our loving God bless you more and more. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of our Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of our Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko
very ready. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are
to be in God's service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. Indeed, I'm so glad we live. Indeed, I'm so glad we live. So glad to be in God's service one more time. I'm glad you shout before me. I'm glad you look down and you chose me. I've chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all mine. I give to Him all my soul. I want to use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. Indeed, I'm to love you. Indeed, I'm to love you. So glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. Hallelujah, hallelujah. God bless you all for all my praise the Lord. Our beloved choir, our beloved musicians, we thank the Lord for all of you. God bless you there. Our beloved preachers, beloved choir, God bless you po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah.